Batid ng lahat na marami sa ating kababayan ay naghihirap. Kung hindi pang aalipusta, ay pandidiri ang mga natatamo ng mga ito sa karamihan. Ibahin natin ang kwento ni Totoy, isang ulila at namamalimos, ngunit handang tumulong sa abot ng makakaya niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Araw ng linggo noon, tulad ng madalas gawin ni Totoy, ay nagpasya siyang mamalimos sa kahabaan ng highway ng Libertad. Para sa kanya, ito ang kanyang teritoryo sa ilang taon na ring nakikipagsapalaran siya sa lansangan. Hindi naging maganda kay Totoy ang hamon ng buhay. May mga araw siyang inaalipusta ng mga tao dahil na rin sa kanyang dumi sa katawan at madalas na rin kasi siyang hindi nakakaligo. Pero ang masakit kay Totoy ay ang madalas siyang pagbintangan na magnanakaw. Doon siya mas nasasaktan dahil para sa kanya, kahit mahirap lang siya, kailanman hindi niya magagawang magnakaw. Iyon ang payo sa kanya madalas ng kapatid niya noon bago sila mawalay na dalawa. Kahit bata pa siya ng mga sandaling iyon, hindi niya kailanman makakalimutan ang habilin ng isang taong nagmahal ng labis sa kanya. Abay, Desyembre pa lang pero mukhang Biyernes Santo ng mukha mo, Totoy! Sigaw ng isa sa mga kasama ni Totoy na mamamalimos. Naramdaman niya pa ang pagbato nito ng isang plastic ng ice water sa gawin niya. Kahit kailan talaga bully sa kanya si Arman. Hindi man lang siya nito magawang tantanan kahit wala naman siyang masamang ginagawa dito. Tumawa ito ng malakas nang napansin nitong hindi man lang siya umalma sa ginawa nito. Tumayo si Totoy. Para sa kanya, hindi niya dapat pinagpapansin ng mga taong walang ginagawa sa buhay kung hindi ang inisin siya o gawin siyang katatawanan madalas. Magbabago rin ang ihip ng hangin. Tulad ng ulap, liliwanag din ang bukas. Iyon ang madalas na sabihin ni Totoy sa kanyang sarili. Hindi siya dapat magpapatalo sa kanyang emosyon, lalo na sa madalas na lungkot at pag-iisang nararamdaman. Malakas ang loob niyang habang nasa lansangan siya ng Libertad, magkakaroon pa rin siya ng magandang bukas. Hindi siya dapat magpabaya ngayong araw na to. Bukod kasi sa sarili niya ay may mga umaasang pusa at aso sa kanyang pag-uwi. Napangiti siya nang maalala ang mga alaga niyang tulad niya ay ulila na rin ng lubos. O mas tamang sabihin, tulad niya ay iniwan na rin ito ng mga mahal nito sa buhay. Napalunok si Totoy. Pinili niyang ipilig-pilig ang ulo niya. Hindi siya dapat mawala ng focus ngayon. Sa tuwin ay pinagkasya niyang ilinga ang tingin sa paligid. Tsaka niya lang napansin kung gaano kasidhi ang traffic ngayon. Sa bagay, linggo. Bukod sa araw ng pamilya, ay madalas walang trabaho ang mga tao. Sa puso niya nakaramdam siya ng lungkot. Hindi pa kasi niya naranasan kailanman ang makapasok man lang sa isang malamig na mall o ang kumain sa masarap na restaurant. Madalas kasi, pagpag ang laman ng tiyan niya. Hinanda ni Totoy ang sarili niya sa pagkakataong iyon. Pupwesto na siya sa lugar kung saan siya madalas. Habang hindi pa ganoong kainit ang panahon, dapat ay madagdagan niya ang kaunting perang meron siya ngayon para hanggang hapunan na nila ito ng mga alaga niya. Masiglang naglakad si Totoy. Iyon bang parang wala siyang nararamdamang lungkot kanina lang? Pinuno niya ng hangin ang puso niya bago nagpa siyang kumatok sa lahat ng mga sasakyang kasalukuyang nakahinto dahil sa matinding traffic. Hindi niya inaasahan na ang mga susunod na mangyayari ang siyang magbabago sa buhay niya. Sa kabilang banda naman, malungkot ang emosyon ngayon ni Nadine dahil na rin sa masamang balita ng doktor niya sa kanya nung nagdaang linggo. Mukhang pati ito'y nawala na rin kasi ng pag-asang makakakita pa siya. Sakay ngayon ng isang grab car ay binabaybay ni Nadine ang daan papunta sa isang hospital kung saan nakatakda niyang puntahan. Wala siyang kasama. Kahit kasi papaano, sanay na rin naman siyang mag-isa.
At buo naman ang tiwala niya sa sinasakyan niyang madalas. Ibababa lang siya nito sa ospital at pagkatapos ay babalikan din siya sa tinakdang oras niya. Natigilan sa pagmumuni-muni si Nadine nang may narinig siyang pinong katok mula sa labas ng bintana ng sinasakyan niya. Mula sa kadiliman, kinapa niya ang isang bagay para magbukas ang bintana na gusto niyang malaman kung anong kailangan ng taong nagkakatok doon. Tsaka niya naalala na wala siyang pera. Baka sakaling makahingi siya kahit barya lang pambili niya mamaya ng candy sa taong to na kung ano man ang sadya sa kanya ay hindi niya alam. Palimos po. Palimos po. Hindi inaasahang sabay pa nilang bigkasing dalawa ng tao sa labas at sa hinuha niya ay bata pa ito. Nakakotse ka. Bakit mamamalimos ka? Tanong nito sa kanyang may pagtataka. Napangiti si Nadine habang ang mga tingin ay nanatiling nasa kawalan. Ano bang dahilan kung bakit mamamalimos ang isang tao? Balik niya rito. Walang pera. Sagot naman ito sa kanyang may pagtataka pa rin. Wala rin akong pera kaya nga sabi ko ay palimos. Hindi ba? Tulad mo lang pala akong walang pera. Natatawang sambit niya rito. Napansin niya rin na nakitawang mabait na driver sa kanilang dalawa ng batang to. Pero nakakotse ka. Niloloko mo yata ako, miss eh. Dapat marami kang pera dahil nasa loob ka pa nga ng aircon na sasakyan. Bibong tugon naman ito sa kanya. Hindi naman pagkat nakakotse ako ay marami na akong pera. Kahit itanong mo pa kay kuya. At saka hindi akin to. Pasahero lang ako dito dahil pupunta ako ng ospital ngayon. Aniya rito. Alam niya nagtataka na ang bata nito sa kanya. Ang totoo ay nakaramdam din siya ng awa dito dahil nasa gitna ito ng daan at namamalimos. Samantalang siya tulad ng sabi nito ay nasa loob siya ng aircon na sasakyan. Bulag ka po ba ate? Tanong nito sa kanya. Opo, bulag ako. Kaya ako mamamalimos dahil wala rin akong pera. Papunta kasi ako ng ospital ngayon at kahit candy ay wala akong pambili. Baka kasi mabaho ang hininga ko mamaya. Pangit naman yun kapag kausap kong doktor ko. Sagot niyang may halong pagbibiro dito. Ilang sandali pa ay narinig niya ang kalasingan ng barya. Sa tingin niya ay nasa isang supot ito. Mabuti pang batang to. Kahit bata pa lamang ay marunong ng mabuhay. Natutuwa siya. Kung marami lang sana siyang pera, ay hindi siya magdadalawang isip na bigyan ito kahit papaano. Ito po oh. Pasensya ka na ate, ito lang ang meron ako sa ngayon. Matumal po eh. Dahil na rin siguro sa napakarami na naming nang lilimos dito. Tanggapin niyo na po ito. Sana'y makatulong sa'yo. Iyon na lamang ang labis na pagkabigla ni Nadine nang naramdaman niya sa kamay niya ang isang supot na alam niyang pera ang laman. Walang kaalam-alam si Totoy na ang ginawang kabutihan ay babalik sa kanya ng higit pa sa mga sumunod na nangyari. Binibigay mo sa akin to? Nalulugang tanong niya rito. Gusto niya sanang ibalik ito sa kamay nito, pero agad din itong binawi sa kanya. Mas kailangan mo po eh. Alam ko makakatulong sa iyo. At saka mahaba po ang oras ko, makakahingi pa po ako kahit papaano. Masiglang tugon nito sa kanya. Sa likod ng mga salamin ni Nadine, gustong tumulo ng mga luha niya sa kagandahang loob na ginawa nito sa kanya. Hindi niya inaasahan. Mamaya ate, dadaan ako sa simbahan. Ipagdadasal kong gumaling ka na. Magtiwala ka lang ate. Huwag kang bibitiw sa pag-asang makakakita ka at gagandang kalusugan mo. Magalang nitong bilin sa kanya. Huwag niyo akong kalimutan ha. Ako po si Totoy ng Libertad ate. Sasagot pa sana si Nadine pero bigla na lamang umandar ang sasakyan. Salamat sa pag-asa, Toy! Salamat sa pag-asa, ate! Kumaway-kaway pa si Totoy sa sasakyan. Kung saan ang sakay noon ay isang estranghera na may hindi magandang hamon sa buhay.
Bulag ito. Bagay na labis niyang kinalungkot. Para sa kanya, maswerte pa rin pala siya dahil sa normal siya, na wala siyang sakit sa kabila ng pagiging palaboy niya sa kalye. Hindi katulad ng babaeng nakita niya sa kotseng iyon. Bagamat komportable ito sa loob, ay may kapansanan nitong malubha. Pagtataka naman ang naramdaman ni Totoy nang napatingin siya sa paligid niya. Tsaka niya napansin ang isang motorsiklo sa tabi niya kanina sa gitna ng traffic na nakatutok sa kanya ang mga cellphone ng mga ito. Ganon din ang cellphone ng isang sasakyan sa gawing kanan niya. Napalunok si Totoy dala ng takot. Wala naman siyang ginawang masama. Iyon ang sigurado niya sa sarili niya. Tumulong lamang siya. Ilang sandali pa ay narinig niya ang palakpakan ng ilang mabagal ang pagpapatakbo. Nakaramdam na naman siya ng pagtataka. Pero hindi iyon pinansin ni Totoy. Iniisip niya na lang na dahil iyon sa maganda niyang ginawa. Tulad ng pangako niya sa babae, ay ipagdadasal niya ang kalagayan nito. Bago iyon, kailangan niya munang mamalimos ulit para may laman mamaya ang tiyan niya. Isang buwan pagkatapos ng tagpong iyon sa Libertad, masasabi ni Nadine na sapat na ang nalikop niyang pera para magkaroon siya ng matagumpay na operasyon. Dahil iyon sa batang naengkwentro niya sa daan. Ito ang naging daan para magkaroon siya ng sapat na halaga at nakatanggap ng kaliwat kanan na tulong mula sa mga taong hindi niya kilala. Kasama ng mag-asawang naging instrumento ng lahat na napag-alaman niyang nag-upload ng video nila ng bata sa kabi-kabilang apps. "Handa ka na ba, Nadine?" tanong ni Mrs. Garcia sa kanya. "Handa na po ako, Mrs. Garcia." Sagot niyang buo ang pangamba kung magiging tagumpay ang operasyon. Ngayon na kukunin ang benda sa mga mata niya at malalaman na ng lahat kung makakakita pa ba siya. "Handa na rin ang lahat para sa'yo, Nadine. Kabilang na ang lahat na nagmamahal sa'yo. Nasasabik na silang malaman ng resulta, anak." Masayang tugon nito sa kanya. Mapait na napangiti si Nadine. Buo pa rin ang kabang nararamdaman niya ngayon. Kahit na sobra-sobrang panalangin ang ginawa niya bago at pagkatapos ng operasyon niya. Ilang sandali pa't dumating na ang doktor na tatanggal ng benda ng mga mata niya. Mas lalong lumakas ang kaba ng dibdib niya habang pinapaikot nito ang benda. Ganoon na lamang ang labis na tuwang nararamdaman niya nang sa kamay niya ay may munting kamay na humawak. "Pinagdasal kita ng labis, ate. Alam kong makakakita ka." Bulong nito sa kanya. Napangiti ng matamis si Nadine. Kasabay ang labis na saya nang makilala ang boses ng bata sa tabi niya. "Toy? Ikaw ba yan, Toy?" "Opo, ate. Nandito ako dahil gusto ko na ako ang una mong makita." Masayang sambit nito na punong-puno ng pag-asa. "Handa na po ako, Dok." Walang kabang sabi ni Nadine sa doktor na nasa tabi nila ni Totoy. Muli sa sarili umusal siya ng panalangin na sa pagdilat ng mga mata niya ay tuluyan siyang makakita at ang batang nasa tabi niyang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang nais niyang unang makita. Narinig ni Nadine ang utos ng doktor na pwede niya nang idilat ang mga mata niya. Sinunod niya ito. Unti-unting ginawa niyang pagdilat. Una, puros madilim ang naaaninag niya. Hanggang sa itoon niyang paningin sa gawin ni Totoy. "Ate, nakikita mo ba ako?" Narinig ang tanong nito sa kanya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Nadine nang sa tuwin ay maliwanag na rumihistro sa paningin niya ang munting mukha ni Totoy. "Nakikita na kita, Totoy! Nakikita na kita! Maliwanag! Maliwanag na maliwanag!" Masayang tinaas ni Nadine ang kamay ni Totoy na nakahawak pa rin sa kanya. Hilam ng mga luha ang mga mata nilang pareho. Ganoon na rin ang mag-asawang nasa loob ng silid na iyon. "Masaya ako, ate. Salamat sa Diyos." Usal na panalangin ni Totoy sa kanya. Natigilan si Nadine nang mapansin ang balat ni Totoy sa kamay na hawak-hawak niya. Hindi niya pwedeng makalimutan iyon.
Bakit ate? Anong meron? Pagtatakang tanong nito sa kanya. May pamilya ka ba? Nauutal niyang tanong dito. Wala na ate. Namatay na ang mga magulang ko. Pagkatapos nawalang ate ko sa simbahan nung bata ako dahil sa napakaraming tao. Iyon lang po natatandaan ko. Hindi nagdalawang isip si Nadine. Niyakap niya ng mahigpit si Totoy. Humagulgol siya sa mga munting balikat nito dahil sa mga narinig niyang tugon nito sa kanya. Sa puso niya, kumpirmadong ito ang nawawala niyang kapatid. Hindi lang dahil sa kwento nito sa kanya, kung hindi dahil na rin sa malakas na lukso ng dugong nararamdaman niya mula nung una nilang paghaharap na dalawa. Ako ang ate mo, Totoy. Ikaw ang kapatid ko. Ikaw si Nathaniel na matagal ko nang hinahanap noon pa. Ang kapatid kong nagbigay sa akin ng pag-asang mangarap na makakita pa. Ikaw yun, Totoy. Ikaw yun. Isang malakas na paghikbi ang ginawa ni Totoy sa bisig niya. Pero sa puso niya ay ramdam niya ang labis itong saya. Sa pagkakataong to, buo na silang dalawa. Sa tagal ng panahon na hinanap niya ang kapatid, hanggang sa nawalan siya ng paningin, hindi siya nawalan ng pag-asang dadating ang panahon na makakakita siya at makikita niya ito. At ganoon na lamang ang pasasalamat niya dahil sa unang pagmulat ng mga mata niya sa liwanag pagkatapos ng matagal na panahon na nakabalot siya sa kadiliman, ay si Totoy o Nathaniel ang una niyang makikita. Nahanap natin ng isa't isa, ate. Nahanap ng pagmamahal natin ng isa't isa, Totoy. At pangako ko sa iyo mula ngayon na hindi na tayo maghihiwalay. Na hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Pangako ni ate sa iyo yun, ha? Walang pagsidla ng puso nilang dalawa. Lalo pat nagdesisyon ng mag-asawang nagpalaganap ng madamdamin nilang video noon sa Libertad na sila ay ampunin at sa gayon ay hindi na sila maghihiwalay pa kahit kailan. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento. Sa buhay, kung sino pa minsan ang walang-wala ay siya pang handang tumulong. Kagaya na lamang ng kwento ni Totoy. Ang kabutihan niya ang nagbigay daan para sila'y muling magkasama ng kanyang ate at nagbigay inspirasyon sa marami na tumulong pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!